Ang kapanganakan ni Jesus. Sa panahong iyon, nagdeklara si Cesar Augusto na kailangan lahat ng tao sa imperyo ay magpatala sa kanilang bayan sa talaan. Kaya't si Jose, na mula sa angkan ni David, ay naglakbay kasama ang kanyang asawa, si Birheng Maria, patungong Bethlehem. Dahil maraming tao rin ang dumating, walang lugar sa mga bahay pahingahan. Kaya't sila ay napilitang magpahinga sa isang sabsaban, isang payak na lugar kung saan nakahiga ang mga hayop. At doon, sa gitna ng gabi, isinilang ni Birheng Maria ang kanyang anak na si Jesus, ang Mesiyas, at pinalot siya sa mga lampin at inilagay sa sabsaban. Sa mga bupirin malapit sa Bethlehem, may ilang pastol na nagbabantay sa kanilang mga tupa. Biglang lumitaw ang isang anghel ng Panginoon sa kanila, at ang liwanag ng Diyos ay sumikat sa kanilang paligid. Natakot sila, ngunit sinabi ng anghel, "Huwag kayong matakot. Narito, nagdadala ako ng magandang balita ng malaking kagalakan para sa lahat ng tao. Ipinanganak ngayon sa lungsod ni David ang tagapagligtas, ang Kristo na Panginoon." At biglang sumama sa kanila ang isang dakilang hukbo ng mga anghel na umaawit at nagsasabing, "Purihin ang Diyos sa kataas-taasan at kapayapaan sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya." Agad namang naglakbay ang mga pastol patungo sa Bethlehem at nakita nila si Birheng Maria, si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Naalala nila ang sinabi ng anghel at kanilang ibinahagi sa lahat ang kanilang nakita at narinig. At ganon nga, ipinakita ng kwento ng kapanganakan ni Jesus na kahit sa pinakamaliit at payak na paraan, dinala ng Diyos ang pinakamalaking biyaya sa sangkatauhan, ang kanyang anak na si Jesus, upang magdala ng pag-asa, pag-ibig at kaligtasan. Aral, sa Pasko, alalahanin natin ang tunay na diwa, ang pag-ibig ng Diyos na ibinibigay sa atin sa pamamagitan ng kapanganakan ni Jesus, at ang pagkakaroon ng kapayapaan at kabutihan sa ating puso at sa kapwa.